Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Tungkol ito paliwanag ng Pangulo. Bakit ang Pilipinas walang zero tariff privileges na nakuha natin sa US? Ako, ang palusot nila. Ang layo. Ito, Palasyo. Si Marcos Jr. mismo ang umiwas sa US zero tariff. Ayaw daw ng Pangulo ng zero tariff. Samantalang ibang mga bansa gustong-gusto. Yung tatlong bansa sa ASEAN nakakuha. Malaysia, Thailand at Cambodia nakakuha. Tayo wala. Paliwanag ng Palasyo, sinadya daw ng ating presidente na ayaw daw magkuha ng zero tariff. Ano ba yan? Naloko na. Nilinaw ng Malacanang na hindi iniwan o naisantabi ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pinakabagong 0% tariff concession na ipinagkaloob sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Palasyo, kusang nagpasya o matras ang gobyerno sa kasunduan upang maprotektahan ang mga pangunahing sektor sa bansa laban sa lubos na pagbubukas ng merkado para sa mga dayuhang produkto. Iba itong explanation nila. Parang niluloko tayo. Hindi naman po kami bobo. O explain ko mamaya. Sa pahayag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na inilabas ni Palace Press Officer Claire Castro, iginiit niyang inuuna ng Administrasyong Marcos ang food security at kapakanan ng lokal na mga producer kaysa sa mabilisang liberalisasyon ng merkado. We are trying to protect several industries in the Philippines such as rice, corn, sugar, and poultry. Baliktad itong paliwanag nila. Ito'y kasunod. Ito, nagreklamo ang mga negosyante. Ito'y kasunod ng pagkadismaya ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na nagsabing sa kabila ng pagiging matagal ng kaalyado ng Washington, wala pa rin nakuhang tariff break ang Pilipinas. Batay sa ulat, pinirmahan ni US President Donald Trump sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur ang zero tariff scheme para sa piling produkto mula sa Malaysia, Cambodia at Thailand. Bago nito, inanunsyo ni Trump ang mataas na taripa para sa halos lahat ng bansang trading partners, kabilang ang Pilipinas na dapat sana'y sisingilin ng 20% tariff, mas mataas kaysa 17% na unang plano. Ngunit matapos ang pulong ni Marcos at Trump noong July sa US, na ibaba ito ng 19% simula Agosto. Ito, malayo yung paliwanag nila. Yung sinasabi na protektahan ng mga farmers, hindi yun. Maraming bansa ang pinatawan ng tariff ng US. Ibig sabihin, Pilipinas, ayan, tapos nandito, Malaysia, Thailand, Cambodia. Lahat tayo nun, pag mag-export tayo ng ating produkto sa US, magbayad tayo ng buwis, tariff. So itong tatlong kalapit bansa nagbabayad, I'm not sure kung 19% ba rin ba sila, tayo 19%. Yan. So dati walang bayad, ngayon meron na. Kaya ang negosyante apektado dahil magbabayad siya ng kanyang buwis sa Amerika, maapektuhan ang kanyang negosyo, plus tataas ang presyo ng kanyang dinalang produkto dito, doon, kakaunti na ang bibili dahil mataas ang presyo So, hayahay itong tatlong bansa, Malaysia, Thailand, and Cambodia, dahil may mga produkto sila dadalhin sa Amerika, zero tariff. O anong ibig sabihin nun? Hindi sila magbayad ng buwis.
mas malaki ang maganansya nila, mas mababa ang presyo ng produkto nila sa US, bibilhin ngayon ng mga Amerikano dahil mababa. Ang atin, mataas ang presyo dahil may tariff, di halos kakaunti ang mabibili. Ganon yun. Itong paliwanag nila, baliktad sa pagkakaintindi ko. Yung prinoprotektahan daw ang mga rice farmers, prinoprotektahan ang mga poultry. Paano? Kung ang US magdadala ng produkto dito na rice, poultry at yun, maapektuhan. Ito, ang pinag-uusapan, mga produkto ng Pilipinas, produkto ng ASEAN na dadalhin sa Amerika. Yan ang issue. Itong tatlo, wala silang US bases, wala silang mga EDCA, binigyan ng zero tariff. Tayo, 9 bases, libre, walang abang, nagbabayad tayo ng 19%. Ano yung pinagmamayabang ng gobyernong ito na kaibigan natin ang Amerika? Niluloko tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nasa leadership yan. Wala tayong leverage. Anong meron sa Thailand, Malaysia, and Indonesia na wala tayo? Leverage. They are negotiating in a position of strength. Tayo, wala tayong strength. Ganyan tayo. Kung anong gusto ng mga Amerikano, sunod-sunod lang. Tayo. Yan ang masakit na nangyayari ngayon. Kawawa ang ating mga negosyante. Yung PCCI. Kasi, ito yung mga negosyante. Sila yung nag-i-export So, paano nila masustain ang kanilang export business na laki yung bayaran nilang buwis doon, yung marketability ng dinadala doon, delikado na dahil mataas ang presyo. So, baka malulugi sila. Yan ang problema natin. So, itong paliwanag nila malayo na ginagawa tayong parang hindi tayo nakakaintindi ba? Huwag nyo naman kaming ituring na parang mga hindi nakakaintindi. Malayo yung explanation yan, Tiklim. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga itabang sa mga tao kadtong nga daot ng ilang balay ug muna ni silang ante ang matagaan. Nanamigas katulugan. Kantaon ang kanay ko. Bakit na magkanita ka ko ba? Ug maupod ni ang lansa nga para sa atop nga ihatag sa Ay bisan man hidin nan anin makuan. So duha ka pamilya ni ang nagkuha sa amo og yero. Karon maabot na gyud ang yero sa among gitagaan. So duha ka pamilya ang nagkuha og yero. Piling ka dai mo tik sakay. Salamat. Oh, dumagat pa ni. Salamat kayo sa kayo kay gitagaan daghan ang inyong matabangan. Hi guys. Hey, salamat kay gitabangan me. Ginoo ra ang magbalos imo ha.
O karon mo na ni ang natagaan na Mugero ug mo na ni ang iyang gipa tindog nga bag-ong balay. Salamat kaayo sir sa pagtabang nimo.